Tatlong paraan kung paano tumugon si Jesus sa iyong pagkabigo. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Minsan, ang pagkabigo ay parang nakahiwalay ka sa lahat. Kapag nasa gitna ka ng kabiguan, madalas kang nakakaramdam ng hiya at gusto mo lang mapag-isa. Pero si Jesus ay laging kasama mo, kahit sa pinakamatindi mong kabiguan. Para matulungan ka sa iyong mga kabiguan, may tatlong kamangha-manghang bagay na ginagawa si Jesus. Ang una, Jesus prays for you. Si Jesus ay nananalangin para sa iyo. Bago pa man magkasala si Pedro, sinabi na ni Jesus sa kanya, I have prayed for you that your faith will not fail. Luke 22 verse 32. Kahit sa mga sandaling ito, si Jesus ay namamagitan at nananalangin para sa iyo. Sabi sa Biblia, He is able once and forever to save those who come to God through Him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Hebrews 7 verse 25 ng New Living Translation. At ang pangalawa, Jesus believes in you. Naniniwala si Jesus sa iyo. Naniniwala si Jesus na kaya mong maghilom at bumangon muli. Kaya sinabi niya kay Pedro bago pa man ito magkasala, when you have repented and turned to me again. Luke 22 verse 32 ng The Living Bible. Alam ni Jesus na magkakasala at mabibigo si Pedro. Ngunit alam din niya na babalik siya sa kanya. Ang totoo, lahat tayo ay nagkakamali at paulit-ulit na bumabagsak. Ang pinakamalaking kahinaan mo ay ang mga ugali na paulit-ulit mong ginagawa. Hindi lang ito nangyayari ng isang beses, kundi paulit-ulit. Pero hindi lang si God nandyan para sa mga malaking pagkakamali. Siya ay nandyan para sa lahat ng mga pagkakamali, kahit gaano pa ito kadalas mangyari. Kahit ilang beses kang bumagsak, palaging naniniwala sa iyo ang Diyos. Pangatlo, Jesus shows you mercy. Pinapakita ni Jesus ang kahabagan sa iyo. Mas handang magpatawad si Jesus sa iyo kaysa handa kang humingi ng tawad sa Kanya. Kapag bumagsak ka, hindi Kanya sinisisi o pinapahiyaman. Sa halip, pinapatawad Kanya. Sa John chapter 21, ilang linggo matapos i-deny ni Pedro si Jesus, si Pedro at ilang alagad ay nangisda. Kahit buong gabi silang nangisda, wala silang nahuli. Nang magmamadaling araw, tinawag sila ni Jesus mula sa pampang at sinabihan kung saan ihulog ang kanilang lambat. So, they did, and they could not haul in the net because there were so many fish in it. John 21 verse 6 ng New Living Translation. Nang sumunod ang mga alagad kay Jesus, hindi nila maitaas ang lambat sa dami ng isda. Kapag sinunod mo si Jesus, kaya niya ring gawin ang higit pa sa inaasahan mo. Kaya niyang gawin sa loob ng 5 minuto ang hindi mo magawa sa loob ng 50 taon na pagpaplano. Narito ang magandang balita. Ang kahabagan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kagaling o sa performance mo. Sabi sa Lamentations 3:22 hanggang 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning.
great is your faithfulness. Lamentations 3:22 hanggang 23 ng English Standard Version. Kaibigan, maaring sumuko ka kay God, pero hindi siya susuko sa iyo kailanman. Si Jesus ay nananalangin para sa iyo. Naniniwala sa iyo at laging magpapakita ng habag sa iyo. Kahit ano pa ang gawin mo, God is faithful. Think about this, my friend. How does knowing Jesus is praying for you makes a difference in your life? Paano nakakatulong ang kaalamang ipinananalangin ka ni Jesus? Just think about that. Pangalawa, what mistake do you make over and over again? How does God help you to rise again each time you fail? Ano ang mga pagkakamaling paulit-ulit mong ginagawa? Paano ka tinutulungan ng Diyos na bumangon muli sa bawat kabiguan? At ang panghuli, think about this, my friend. When has Jesus shown you mercy in your failure? Kailan mo naramdaman ang kahabagan ni Jesus sa iyong kabiguan? Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.